Mga brothers, dumayo nga tayo dito sa Honda Guanzon Olongapo City branch para tignan ang 2026 Honda Click 160 na may color na matte pearl crater white. Napakaangas nga nito at ito ang ating iikutan. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! So mga brothers, nandito pa rin tayo ngayon sa Honda Guanzon Olongapo City branch. Ito po yung 3S shop dito sa Olongapo City ng Honda. Okay, so bibisitahin naman natin yung kuya ng Click 125. Walang iba mga brothers kundi si Click 160, no? So this is the 2026 model. Ang ganda ng pagkaka pearl matte white niya mga brothers, no? Ang ganda ng pagkakaputi nito mga brad. This is something na kakaiba, oh. Tignan nyo naman. So mag walk through muna tayo rito para makita nyo po itong si Click 160 2026 model mga brothers. Medyo dumihin nga lang siya pero okay lang yun kung masipag ka naman maglinis. Aba di ba? Malagi itong guwapo mga brad, no? Gustong gusto ko yung ginawa itong style ng Honda pagdating nga sa kulay, sabi ko, at saka dun sa decals work na ginawa nila. Simple pero may dating mga brothers. So ito pa rin naman si Click 160 na nakasanayan natin na bago lang po yung kulay, and also ito yung pinaka-upgrade version nila pagdating sa Click 125. Kung nabibitin pa kayo dun sa lakas ng Click 125, di subukan nyo naman itong version ng 160 version nila na makina. At saka syempre balita ko binaba nila yung presyo para mas competitive sa market mga brothers, na mamaya natin tatalakayan pagdating doon sa SRP niya and also sa ating online financing. So first, mag-walk around muna tayo rito mga brad. Dito sa harapan mga brothers, full thread po ang kanyang handlebar. Combination po ito ng matte na plastic at glossy na plastic. Ang ganda po, para po siyang mas na dating para sa akin mga brothers. Sporty look, no? Itim naman po ang ating mga levers dito na adjustable po, at nandito pa rin po yung brake lock para sa safety ng motorsiklo. Meron po tayo ritong sticker ng Honda, and then meron siya ritong visor, pero ito parang design siya, no? Nag-gloss po ito. Hindi naman siya hanggang dito kasi papangit na yung tignan, no? Magiging mukhang PCX na siya, pero hanggang dito lang yung kanyang front visor, no? For the aerodynamics, siyempre pa halos nagsishare sila ng style pagdating dito sa turn lights ng harapan dito, no? Sa Click 125 kasi halos parehas din, no? So ganito rin, no? Tagusan. So ito LED ito. Ayan, nandyan din yung kanyang daytime running lights mga brothers. At pagka bumaba kayo, ayan na po yung masungit na headlight ng Click 160 mga brothers. Ayan, apat po yan, dalawang low beam, dalawang high beam, no? Para sa akin, mas mabultong tignan itong si Click 160 kumpara doon sa kapatid niya si Click 125. Yun naman masungit, aggressive mga brothers. Pairings check dito sa front fender, makikita nyo naman dinidikit ko na yung pairing sa gulong, pero napaka flexible niya mga brothers, ang lambot niya, kaya hindi ito basta-basta magsha-shattered. Naka front telescopic fork tayo rito. I can see meron tayo rito ordinary lang na horn, pwede nyo upgrade yan kung nasa inyo, pwede nyo pa dual, it's up to you, no? At naka disc brake tayo rito sa harap, single pot piston caliper, at branded po yan ng Tokiko, Japan po yan mga brad. At meron tayo ritong federal na brand pagdating sa kanyang tire, no? Meron itong tire size na 100 by 80, and of course 14 inches na tubeless. Ang gusto ko rito yung, tingnan nyo naman yung mags, no? Matte bronze ang dating, no? Bumagay dito sa kulay niya. It's either ito para sa akin gold or bronze. Nako, mas maangas talaga tignan, no? Ayan, no? Litaw na litaw yung gulong. Kasi pagka itim kasi parang hindi na highlights yung mismong gulong. Hindi mo masyadong na-appreciate pag tuwing titignan mo mga brothers.
Alright mga brothers, going dito sa kanyang rear portion, meron tayo ritong solid na alloy na grab bar. Ayan, parang si Batman pa rin. Pero iba naman yung disenyo na dito, this time dito sa kanyang kuya, dito kay Click 160 mga brothers, no? Meron tayo ritong stainless na tornilyo na kinabit. Ayan, no? At ito pwede nyo palitan ng mga aftermarket kung gusto nyo maglagay ng top box. Matulis po rito yung pagkakahulma ng fairings niya. At meron tayo ritong mapormang LED lights. Ang gusto ko rito parang ice drop yung dating tagusan, kahit sa gilid kita ka, no? At yung winglet dito sa likod, ayan, oh, ito pa rin yung sa Click 125 meron din siya, halos parehas nagsishare sila talaga ng body design mga brothers sa mga ganitong detalye. At syempre sa rear fender, no, halos same din, mahaba, plaka, ilaw ng plaka, reflector at saka name ng Honda. Ito hindi na ito nawawala kahit noon pa sa mga 90s, ang lalaki pa niyan yan. Ngayon pinaliit na lang nila pero hindi na nawawala. At LED turn lights sa likod, non-flexible po yan, so ingat-ingat po tayong matabig to, pero syempre malakas yan LED. Alright, so malinis ang underneath natin dahil naka single shock to po ito. Marami nagre-reklamo bakit daw hindi pa ginawang dual shock yung Click 160, pero para sa akin, ba't ba kayo nakikialam sa engineer ng Honda? Ito talaga nila dinisan ito. May reason po yan at may purpose po yan bakit single shock lang siya. The way I can see sa ganitong forma niya mga brothers, okay naman yung shock naman mapapansin nyo na heavy duty naman, no? Hindi naman siguro didesign ito ng engineer ng Honda mga brad, o pinag-isipan kung hindi kaya yung mag single shock nitong Click 160 mga brothers, no? Anyway, sana ito sa mga gusto kong improve sa kanila, no, na gawin disc brake yung likod, no, para po mas makasabay pa o mas maganda yung performance ng braking kasi naka drum brake tayo sa likod mga brothers. At ito mga brothers ay may tire size na 120 by 70 tubeless po yan, no? Kinakapa ko po yung ang Federal kasi kilalang gulong sa sasakyan, no? May nakakakita na rin naman ako sa motor katulad nito. Okay naman yung yung treads niya, no? At may pagka soft compound na rin. Pwede na rin kung di kayo maselan, no? May tarhugger tayo rito na half style, no? Up po ang ating muffler. Okay, goods to para sa mga mabababang bahay, hindi basta-basta pasukin since isa itong fuel injected na motorsiklo. Gusto ko rin dito yung ginawa nilang heat guard, oh. Tingnan nyo naman, oh, formado na mga brothers. At mas gusto ko yung tapakan nito kaysa kay Click 125 kasi aluminum na siya, no? Heavy duty at yan may ipin. Ang ganda na engagement to. Natunog pa. Kabilang side para makita nyo po yung panggilid na to, no? ESP Plus. So, alam nyo na yan kung ano meaning yan, diba? Oh, alright. Pagdating naman sa makina, meron itong saradong displacement na 157cc na single cylinder, single overhead cam na 4 po yung kanyang valvula. Syempre pa naka-liquid cooled po ito dahil mataas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 12.0:1 habang ito ay naka-PGM FI ng mismong Honda at meron ditong claim ang Honda Philippines ng 46.7 km per liter na merong 5.5 liters na tank capacity. Meron nga itong 11.3 kilowatts at 8,500 RPM na maximum torque at umaarangkada ito ng 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang bore-in stroke, ito ay merong 60 by 55.5 mm at syempre naka CVT automatic ito dahil isa itong scooter. At dagdagan pa natin ng ESP Plus for more power and less fuel consumption ng mismong technology ng Honda. So mga brothers, ang kanyang side profile mga brado. Sabi ko nga, ang ganda ng ginawa rito nga decal works ng Honda. May sticker dito na may click dito sa harapan and then Click 160 dito, no? So ito yung lagi kong sinasabi, simple lang yung pagkakagawa pero pag na-appreciate mo, may dating kabilang side. O, diba? Ayoko kasi na maraming sticker sa scooter. Gusto ko lang yung mga ganyan. O, diba? Para sa akin premium siya, pero dito okay siya para sa akin, oh. Konting sticker lang, no? Pwede ba matanggal? Pwede. Kasi ano naman ito matte color naman ito. So wala siyang top coat ang pagkakaalam ko. Oh, di ba? At meron tayo ritong stylish at formado at nakakita nyo mas shape siya kumpara dun sa kapatid niya Click 125. Maka-slope siya. Upholstery same din, makapal. Pang tag-init, no? Hindi ito nag-absorb ng init. Maganda yung kapit. At meron tayo rito mga brothers na malalim na underseat. Palagay ko kasya nga open face o face dito. Ngunit ganun pa man, di kayo binitin ng Honda. May helmet hook yan. Team battery, manual tools, no? Gas tank cap check kung madaling magbukas. Pwede.
Hindi ka pahihirapan, no? Kahit mahina lang ang grip mo, hindi ka pahihirapan mag-open ng tangkap, no? At syempre, may malapad tayo na floorboard. Damahin natin, ayan, may mga threads to para po kumapit ang ating paa o tsinelas o sapatos. Syempre, meron din utility hook, no? Combination dito ng gloss at saka matte po ang pairings natin dito. Ayan, may easy access tayo rito na package. Mas malalim ito ng konti kumpara kay Click 125. At syempre nandito naman ang ating compartment para sa cellphone. Kung gusto niyo po mag-charge, yan, may USB po yan na type C, hindi ako nagkakamali. Tapos push to lock po yan, push to open. O di ba? Ganda, no? So pagdating dito sa manibela, mas gusto ko ito, mas look premium, no? Matte finish po yan, parang mga interior ng kotse. So ganun pa rin ang style dito ng Honda pagdating sa mga switches nila, no? May left and right, yung horn, low beam, high beam, may flasher ba? Wala po mga brad. Ang handle grip same pa rin kagaya kay Click, sakto ang isang large na kamay. At meron lang tayong plastic dito na bar N o M bar. Sana ginawa na nilang bakal, no? Mas maiksi po yung stem ng side mirror nitong Click 160 pagdating kung stock to stock pero mas gusto ko yung shape nito, yung kasi mas makanto kay Click 125, no? Dito sa kanan din, dito ang ating electronic starting, by the way naka silent pala ito, at meron na rin siyang stop start system para makatipid po tayo sa gasolina, no? Halos same lang naman din sila o nagsishare lang din naman sila ng design pagdating dito kay speed meter, no? Meron tayo rito nga select at saka set. Proud ownership emblem ng Honda nandito, syempre hindi yan mawawala. At makikita nyo naman dito mga brad, nandito yung left and right, no, yung key indicator dahil isa nga itong wireless na motorsiklo pagdating sa starting, high beam indicator, engine check, temperature check, yung kanyang stop start system and battery check. Tapos dito sa digital niya, negative style to, sigurado nandiyan yung speed meter, RPM and so on mga brothers, yung fuel meter niya. Ayan, ito na lang. Since naka-wireless tayo rito, so pa-turn-turn na lang po tayo rito kung mag-i-start tayo. Ito yung switch button natin mga brothers. So for less hassle pag mag-i-start ng motorsiklo mga brad. At dagdag ko na nga rin pala mga brothers na mas komportable akong upuan nitong si Click 160 kumpara dito sa kapatid niyang si Click 125. Para sa akin lang naman yun, pero again may parehas silang halos na setup pagdating sa upuan, pero para sa akin mas malapad ito. So sa mga mas malalapad na rider, mas chubby, no, at malalaki ang likod, palagay ko mas magiging komportable kayo rito kay Click 160 mga brad. So mga brothers, eto na, mag side stand check tayo rito. So ganito po, side stand ang isang Click 160 ng Honda. Tama rin po yung pagka-tilt, parehas doon sa kapatid niyang si Click 125. Pasok po ang ating side stand put, no? At ito ba, meron ding side stand kill switch? Yes, affirmative, meron siya, to be confirmed, no? Namamatay po yan kung sakaling naka-engage ang inyong side stand pagka naka-on ang motorsiklo. Kabilang side, no? Eto siya, no? Look at this. Ito yung mga hindi ko na-discuss kanina. Ang ganda naman, halo dito sa running board yung kanyang pagkamat ng fairings at saka pagka-glossy to added more some highlights mga brothers. So ito na, upo tayo sa motorsiklo mga brothers, no? For the reference, I'm only height lang po na 5'4" at nakaboots po tayo ngayon. So ganito po itsura, no? Nakalapat pa rin tayo rito mga brothers kasi nga nakaboots tayo ng stitch sole mga brothers. Ayan, so nasa 5'5" tayo ngayon. Hindi ako nagkakamali, lapat pa rin. At meron tayong ground clearance na 138, no, na ilalim, no, 738. No, hindi pa, friendly user pa rin pagdating sa seat height para sa mga Pilipinong 5'5" pababa, no. At syempre pagdating sa kanyang handlebar, halos hindi sila naglalayo ng Click 125 mga brothers, no. I can say na mas malapad lang yung fairings niya, mas mabulto siya, mas macho siya, no. May yan ang sinasabi ko, bunso yun, ito yung kuya na mas malaki ng konti. Maiksi lang yung reach ko, 20 inches, pero hindi ako pinahihirapan ng handlebar niya, no. I can say na yeah, halos same lang din. Turn radius malaki rin mga brothers, no, para po sa mga masisikip na lugar at sa mga parking. Sabi ko nga, hindi rin kayo mahihirapan dito dahil 100 plus lang din ang kilo nitong Click 160 mga brothers. Kaya naman long ride, sa mga traffic, short ride na takbuhan, siguradong mag-i-enjoy kayo at hindi kayo ganon kapagod. Malaki yung floorboard mga brad. For the reference, size 8 po yung aking paa. Mas malaki ng konti ang floorboard nito kumpara dun sa Click 125 niya kapatid, no. Tapos yung battery, ayan, kung sa mga size 10 kayo, ayan, may space pa naman. Ako size 8 ako, okay na okay naman. Ayan, no,
O, di ba? Tapos makakapaglagay pa kayo ng bag dito o dalahin kasi meron siyang hook, no? Ang laro ba ng front suspension, uy, mas swabe to no? Mas malalim para sa akin Kasi sabay ko lang sila ni-review ngayon mga brothers, pero I can say na mas swabe mas malalim yung baon nitong Click 160 kumpara kay Click 125 mga brad. And then riding ergonomics mga brothers, parehas, ito pasado sa akin ito. Binabaan nga ng Honda Philippines ang presyo ngayon ng Click 160 para mas marami pang maka-afford na Pilipino dahil ito ay meron na ng SRP na 109,000 pesos at ito meron mga brothers na minimum down payment ng 13,350 pesos kung gusto nyo naman po itong kunin sa ating online financing. And for 3 years mga brothers, meron kayo ritong monthly na 4,798 pesos at rebated na po yan mga brothers. So sa mga gusto mag-apply, maaari po kayong mag-call and text sa ating cellphone number o kaya naman mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Sort Moto. At sino bang may gusto at sa nangangarap sa scooter na ito, mag-comment naman kayo ng yes at isama nyo na po ang inyong location para po alam ko kung saan nakakarating ang ating video. Once again, ako po si Sort Moto, ang inyong legit na ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!